Isa ka rin ba sa maraming mga tindero-tinderang nangangarap din na sana naman dumami ang customer na tatangkilik sa iyong maliit na tindahan? Siyempre, tayong mga tindero-tindera yan ang ating pangarap, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang sa pagtitindahan. Pero ano nga ba ang dapat nating gawin para dumami ang ating mga customer na tatangkilik sa ating tindahan? May paraan nga ba? Siyempre, yan ang ichichismis ni Ate Tintin, kaya kung desidido ka sa ganyang topic, abay huwag ka nang mahiya. Mag-subscribe ka na sa Palaway Niyang Tindera. Sige na please, wala nang magbayad dyan. Pindutin mo na ang button na subscribe na yan. At syempre pakishare na rin kung hindi kayo busy, i-like mo na rin ang video na ito kung syempre nakakuha ka ng kaunting idea. At ito na, umpisa na natin ang real talk at masaya nating chismis. Isang magandang araw mga kasari-sari sa lahat ng bago pa lang sa aking channel. Ako si Ate Tintin, ang inyong Palaway Niyang Tindera. Syempre, ukol sa tindahan ng ating pagchichismisan. Ukol sa kung paano mapalago, dumami ang customer, at kung ano-anong anik-anik pang problemang kinakaharap nating mga tindero-tindera. Kaya kung merong problemang bumabagabag sa'yo na gusto mo kahit paano may second opinion kang marinig, huwag kang maya, mag-comment ka dyan sa comment section. At syempre, pagbibigyan niya ni Ate Tintin abot sa aking kakayanan. At syempre, mga kasari, kung ikaw naman ay mayaman-yaman na, malaki na ang iyong tindahan, hindi para sa iyo itong aking ichichismis. Ito ay para sa mga kagaya kung may maliit na tindahan, sa mga nagbabalak na gusto ring mag-umpisa ng ganitong uri ng tindahan, abay, dito na tayo kay Ate Tintin. Magchismisa na tayo. So, eto na. Ano nga bang dapat gawin ng isang tindero na gustong dumami ang kanyang customer? O syempre, mga kasari, number 1 dyan, maging open-minded tayo sa mga sinasabi ng ating customer. Yung kanyang mga sinasuggest sa atin. Halimbawa, may customer na bumibili sa iyo, tapos naghahanap ng ibang produkto, tapos sabi niya, try mo ba yung ganyan? Kumbaga yung customer mo mismo yung nagsasuggest. Makinig ng maigi sa kanya, mga kasari. Huwag mo kaagad na, ay, hindi kasi yan mabenta sa akin. Huwag mo siyang ganunin. Minsan naisip natin, no, mas marunong pa itong customer na ito sa akin, no. Pero, mga kasari, no, ang customer minsan, malaki rin ang naitutulong yan sa atin na basta maging open-minded lang tayo, no. Huwag natin kaagad na yung kanyang sinasabi ay kumbaga sagkaan o kaya naman kumbaga pinipilosopo natin siya. Huwag, kasi sa totoo lang minsan may mga customer na gusto lang din makatulong. Alam mo, ang pagkakaroon ng good conversation sa ating mga customer, isa yan sa makakatulong sa atin kasi magkakaroon tayo ng loyal na customer kasi maganda yung ating naging relasyon sa kanya. So isa talaga yan sa makakatulong sa atin. Pangalawa, syempre mga kasari, yung pundasyon natin kung paano yung relasyon natin sa ating customer. Alam ninyo, kapag maganda yung pakikisama ninyo sa inyong mga customer, magkakaroon kayo talaga ng stable na customer na nandyan sa tabi ninyo na laging sumusuporta sa inyo, mga kasari, no? Kahit patabi-tabi kayo. So, ibig sabihin, sa communication ninyo sa inyong customer, paano nga ba kayo makipag-usap sa kanila? Binabara nyo ba sila pag meron silang sinasuggest? O nakasimangot ka ba? Paano ba sila pag bibili sa iyong tindahan? Ano ba yung pinapakita mo sa iyong customer? So, malaki ang epekto niyan, mga kasari. So, kami dito, tabi-tabi rin, no, mga kasari. So, ang mga tindero-tindera, may kanya-kanyang strategiyan kung paano harapin si customer. So, kung ikaw mismo, maganda yung ugnayan mo sa iyong customer, tapos open-minded ka sa kanyang mga sinishare, mga kasari, open-minded ka sa lahat ng suggestion niya, pag-isipan mo rin. Baka naman may maitutulong sa iyong tindahan, no? Kapag medyo maganda yung samahan ninyo, mismong customer mo na ang magsasabi sa ilan niyang mga kakilala na doon kayo bumili kasi mabait yung tindera, o kaya doon kayo bumili kasi maganda yung price niya, mga kasari. Minsan, yung mga customer, hindi na yan tumitingin minsan sa price kung mataas ka ba. Bagamat kailangan mo rin na maging yung price mo, ay huwag naman masyadong mataas, no? Pero
Pero sabihin na natin na may mga ilan kang paninda na mataas, hindi naman maiiwasan yan, no? Kasi syempre iba-iba tayo ng tindahan na binibilhan din, ng grocery store na binibilhan. So, hindi maiiwasan na may item ka na mataas. So, kahit na minsan dumarating sa point na ganyan na medyo mataas ang presyo mo, tinatangkilik ka pa rin minsan ng customer mo. Mayroon ka pa rin loyal na customer kasi the way mo i-handle ang yung customer, the way ka makipag-usap, yung relasyon ninyo maganda. So, si customer, yan pa rin sa'yo bibili, mga kasari. Tandaan, ang mainam at maayos na pakikiharap sa customer, malaking epekto yan para si customer ay pabalik-balik sa iyong tindahan. Syempre, iwasan mo ang magpautang. Kasi minsan, kapag sobrang close ka rin minsan sa iyong customer, ay dyan din yung nag-uumpisa ang utangan. Bagamat hindi masama yung magpautang, no? Pero syempre, limitahan. Dapat may limitation tayong inilagay, no, para mga kasari. Para hindi rin tayo masyadong kawawa pagka kayo ay binigay ninyo yung lahat sa customer. Kawawa tayo, di ba? Lalo na kung hindi yan nagbayad. So, dapat may limitation din. Pero, yung pakikipagkapwa, walang limitasyon yan, mga kasari. Yung pagiging mabait sa customer, walang limitasyon yan. As long as maayos siyang makiharap sa'yo, ikaw naman ay okay din makiharap sa kanya, maganda ang iyong ugnayan, sigurado ako, mas dadami pa ang customer na tatangkilik sa iyong tindahan. Syempre, pagka ganyan, mas madali mong mapapalago ang iyong tindahan. Syempre, mga kasari, ang pinakalas, no? Ito talaga yung huwag na huwag gagawin ng mga tindero-tindera kapag kayo ay matindi na o kaya masyado ng palagay ang inyong loob sa inyong mga customer. Huwag ninyong gagawin ito. Yung makisawsaw kayo sa chismis, lalo na kung yung pinag-uusapan yung inyong kakompetensya. Halimbawa, may sasabihin si customer na, sa kabilang tindahan, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Huwag na huwag kang magko-comment, mga kasari. Kasi sa totoo lang, yun ngang kadugo mo ha, nagkakaroon pa kayo ng tampuhan. Yan pa kayang customer. So, baka may masabi ka na hindi naman talaga yun yung ibig mong sabihin. Pero, mamaya, maghatid, lumapit yan doon sa kabilang tindahan. Ang mangyayari, magkakaroon ka ng kaaway. So, iwasan para mas maganda yung inyong samahan ni customer at maganda rin ang samahan ninyo ng kabilang tindahan ng iyong kakompetensya para walang away. Walang away, mas magandang magnegosyo kasi walang bigat sa dibdib, mga kasari. So, hanggang dito na lang si Ate Tintin. Sana kahit paano nakakuha kayo ng idea, napangiti ko kayo. Sa totoo lang, itong sinasabi ko, no, real talk ito. Para sa mga gustong mag-umpisa rin ng tindahan, yan ang pakatandaan ninyo, mga kasari. Maging mabuti lang kayo sa inyong kapwa. Wala namang bayad yan. Kaya, ituloy nyo lang, no? Kasi makakatulong yan ng malaki sa iyong negosyo o kaya sa inyong magiging negosyo kapag kayo ay magtatayo na ng ganito ring tindahan, mga kasari. Hanggang dito na lang si Ate Tintin at syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ako, i-subscribe niyo na si Ate Tintin. Please lang. At mga kasari, kapag kayo ay may time, dalawin niyo rin ako, may Facebook account si Ate Tintin. Type niyo lang Ate Tin. Doon naman ay magtawanan tayo, mag-relax tayo doon, mga kasari. Hindi lang na panay seryoso tayo. So paano, gaya nga ng palagi ko sinasabi, pag-iingat tayong palagi, mga kasari.